Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ngayon at Narito ang alipin ng Panginoon. maganap nawa sa akin ayon sa Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ipanalangin mo masalanan ngayon At ang salita ay nagkatawang tao. at Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ngayon at Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng ng Diyos. kami habang Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapanang sa una ngayon Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ang ating paroko, Reverend Father Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Aso. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Noon ka Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. awaan. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Noon kaawaan kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama. Kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili niyo kami ng isang haring mamamahala sa amin, tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma. Ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguha sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ng inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan." Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig ko'y walang maliw, ay lagi kong ulitin po. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasamba. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at ang pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi.
Tugon, Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Tugon, Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambit. Pagsitayan. Wikay mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, pinuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiupo na. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Sa umagang ito, isang aral muli ang ating pong dapat na matutunan mula sa kwento ng isang paralitiko na dinala ng kanyang mga kaibigan o pwedeng mag-anak na talagang gumawa ng paraan para mailapit siya kay Jesus. Yung effort na iakyat siya sa bubungan, nabutasan yung bubungan para maidaan doon yung kaibigan nilang paralitiko, at nang makita ni Jesus ay agad niyang sinabing pinatatawad na ang kanyang kasalanan. Sa kabila nun ay, kumbaga, sa tulong ng mga pananampalataya ng mga tao na mailapit siya sa ating pong Panginoon. Pero dalawang bagay po, no? Una ay yung sinabi ni Jesus na pagkakita pa lang sa kanya, ang sabi,
pinatatawad na ang iyong kasalanan. Saka pa lamang sa bandang dulo na sinabing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan. Yung kagalingang espiritual, kasunod niyan ay kagalingang pisikal. So kung titingnan natin, no, pwede naman po, no, sa ibang pagkakataon, lagi pong pag hinawakan ni Jesus, pag sinabi niyang gusto ko, gumaling ka, nangyayari yon. Pero sa puntong ito, ang unang sinabi ni Jesus sa paralitiko ay, pinatatawad na ang iyong kasalanan. So marahil, iniisip ko po, no, saan ba nanggagaling ang ating mga sakit? Pag nagkakasakit tayo, ano bang ginagawa natin? O ano bang nangyayari sa atin? Pag nagkakasakit ang tao, ang sinasabi natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Pag nagkakasakit na ang tao, ang punta natin lagi ay hanap tayo ng himala, hahanap tayo ng simbahan o santo na mapaghimala para mapagaling tayo. Pero nakakalimutan natin yung aspeto na unahin yung humingi ng tawad. Yun yung mahalaga eh. Nilagnat ka, pag na-stroke ka, pag nagkasakit ka, o kung ano man. Yun ang unang dapat nating ginagawa dahil yun ang unang gustong ibigay ng Diyos sa atin, pagpapatawad. Kaya nagkakasakit ang tao o kaya nagkasakit, isipin po natin dahil sa kasalanan. Maliban na lamang kung napagtripan ka ng demonyo at binigyan ka ng kung ano mang sakit. Pero ito, sa puntong ito, dahil nga sinabi ni Jesus, pinatatawad na ang iyong kasalanan, ina-assume ko lang na baka dahil sa kasalanan, kaya siya na-stroke. Sige nga po, tinan ninyo. Bakit tayo nagkaroon ng mga, ano ba yung tawag dyan? High blood, alta presyon, saan nanggaling yan? Isip, alam nyo, wala lang, Di natin pinagtuunan ng pansin. Pero lahat yan ay dahil sa kasalanan. Yung galit mo, ngit-ngit mo, na iniipon mo sa dibdib mo, toxic lahat ng mga ganyan na nagkakaroon ng pagkakasala. Bakit nagkaroon ng mga breast cancer, ng mga ovary cancer, o kung anumang cancer sa kababaihan? Sinabi ng huwag magpipils, mga chemicals, pero take tayo ng kung ano-ano mga gamot para lamang sumeksi, para lamang magpalaglag, para lamang ma-maintain kasalanan. Bakit nagkakaroon ng mga heart attack sa mga kalalakihan? Bakit may mga kung anumang mga sakit? Dahil sa inom, dahil sa bisyo, sa pagmamalabis sa katawan, dahil sa kasalanan. Bakit may mga high blood? Dahil sa kasalanan. Ano pong sakit niyo? Kayo po na may mga sakit ngayon, ano ang sakit niyo? Isipin niyo mabuti. Kasi baka lang, minsan may pagkakataon pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makahingi ng tawad o humingi ng tawad. Dahil lagi naman pong handa ang Diyos na magbigay ng pagpapatawad. Sunod na lang yung gagaling ka physically. Kasi mahirap yung may sakit ka na, punong-puno ka pa ng galit, may sakit ka na, punong-puno ka pa ng sama ng loob, ay lalo kang magkakasakit niyan. Hindi ka gagaling yan. Hindi ko po alam kung ano ang karanasan ninyo, kung bakit kayo na-stroke, bakit kayo may sakit. Pero kayo po ang magnilay kung ano itong nais na ipagawa sa atin ng Diyos. Gusto nating gumaling physically, simulan muna natin sa ating kalooban
pagaanin mo ang iyong kalooban. Alisin mo na ang mga sama ng loob. Tumatanda na tayo, karamihan sa atin dito, tumatanda na. Iisa lang ang bata dito. Pero lahat tayo naririto, tumatanda na at mahirap po na dadalhin natin at iipunin natin yung mga toxic, yung mga lason sa katawan na magkakasakit tayo bandang huli. Pero ngayong matanda na tayo, may pagkakataon pa para magsalita, may pagkakataon pa para lumapit ng kusa. Huwag na nating hintayin maparalyze tayo at pipilitin tayong ilapit kay Jesus. Mabuti nga kung merong mga katulad ng mga kaibigan tong paralitiko na inilapit siya kay Jesus. Hanggat kaya pa natin, sana po lumapit tayo, ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Amen? Pagsitayo po ang Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating pong itutugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at babae naway taguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ng mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad kundi ang kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang ating mga yumaong kapatid, naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa, inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Upo. Aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa kapurihan niya at karangalan sa at kapakinabangan sa buong niyang. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan
Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya. Ama. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Na po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa Lord. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, tuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, Kawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y
Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Magsitayo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.